Nako, heto na po mga kababayan, yari ka, Trillanes na corner na. Good news ngayon, Robin Padilla, sinupalpal si Trillanes, matibag na duwag sa hamon ni Senator Padilla. Aba, yan po mga kababayan ang ating aalamin sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At ito nga mga kababayan, bago po natin i-play yung video, eto pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito po sa social media. At eto nga mga karibyo natin, no? Ito pong si Jerwel Luestro, yung chairman po ng Justice Committee dyan sa House of Representatives. Sabi niya po kasi dito mga kaubayan, maraming private prosecutors gustong tumulong sa BP Sara trial, ayon po kay Luestro. Bigla ko lang pong naisip, no? Ang pumasok agad sa isip ko mga kababayan, tutulong or baka gusto nilang tumulong dahil may maleta po mga kababayan. Diba? Maleta po agad ang pumasok sa isip ko eh. No? Dito po sinasabi ni Luestro, kayo, ano po ba agad ang pumasok sa isip niyo mga kababayan? Nung nabasa nyo tong balitang ito, nung nakita nyo ang balitang ito mga kababayan, na sinasabi ni Luestro, maraming private prosecutors gustong tumulong sa BP Sara trial. Ayan mga kababayan, ang biglang pumasok sa isip ko ay tutulong sila because of maleta. Hindi po yung free will mga kababayan, no? Hindi po voluntarily. Because alam naman po natin kung paano galawan ng mga ito. Always yan. Kung yung iba nga nagbabribe pa eh. No, nagbabribe pa. Para lang manalo mga kaubayan. Sila naman, nagmamaleta na po sila. Okay? Namimigay lang naman yan ng mga mali-maleta mga kaubayan. Kaya sige na, kayo mga private prosecutor, tanggapin nyo na. Mga walang hiya. Isa po sa mga prosecutor mga kaubayan, no? Isa po sa mga attorney na tutulong. Nabasa ko lang, hindi ko na-save po. Si attorney Lorna Kapunan. Ayan mga kababayan, si attorney Lorna Kapunan, isa po sa magiging prosecutor, no? Na tutulong dito po sa ating mga mambubutas. Okay? Bubutasan po nila si Vice President Sara Duterte. At ito nga mga kababayan ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito, pero Bono, ayan kwento mo sa pagong please, ayan. Sabi po ni Joe, di namin makakalimutan ang pagsigaw mo ng dahil kay Speaker, beset talaga. Sabi naman po ni John yan, tanggapin nyo na lang kasi na siya at siya ang uupong presidente sa 2028. Hindi nyo yun mapipigilan na tinakda na yun. Ayan. Sabi naman po ni Ora Jan, matik, paldo yan sila eh. Correct. Paldo yan mga kababayan. Pag paldo yan sila. Okay? Matik na yan. Paldo yan mga karibyo natin. Pag doon po sila pumanig sa ni Luestro. Okay? Sana pati si Chair, hair follicle test, aray ko. Tuloy-tuloy ang proyekto dahil kay Speaker. Ayan mga kababayan, talagang hindi po makakalimutan ng ating mga kababayan ang mga katagang ito hanggat nabubuhay si Luestro at si Speaker. Ayan. Ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? Just comment down below. At eto pakinggan po natin to. Eto po mga kababayan, example na wala talagang na walang na wala po talagang direksyon yung pamumuno ni President Bongbong Marcos Jr. No? This is the best example na talagang pinipili lang nila yung kanilang aayudahan, no? Pinipili lang nila yung hindi po katulad ng panahon ni former President Duterte na kahit sino ka pa man, anong kulay mo sa politika, makakatanggap ka ng ayuda. Pero dito, mga kababayan, sabi po dito, himas-himasin nyo na. Ibig sabihin, there is a palakasan system mga kababayan na umiiral. Ito, panoorin po natin to mga kababayan.
Ligawan nyo na yung si Congresswoman dahil silang may hawak ng budget kaya ano na natin, medyo himas-himasin nyo na para nakaready na siya para sa susunod na budget. Lagi kong sinasabi sa ating mga local official, kung maganda ang maging resulta nitong sinusubukan natin ngayon sa LGSF at saka sa SCDP, Socio-Civic Development Program para naman sa barangay. Kapag maganda ang patakbo natin at nakita natin na maganda yung plano, yung programa, at maganda ang pagka-implement ng ating mga local official, ay titiyakin ko sa susunod na taon, palakihin pa natin yung budget para mas marami pa tayong matulungan. Palakihin daw ang budget. Naku po, yari naman. Dahil silang may hawak ng budget kaya ano na natin, medyo himas-himasin nyo na para nakaready na siya para sa susunod na budget. Kaya po, ito po ay alalahan. So, narinig nyo naman, himas-himasin na daw si Congressman, mga kababayan. Ano to? Palakasan system? Paano yung hindi kapartido ni Congressman? Diba? Ay nako, walang presidente nito. Presidente lang ito ng mga politiko. Okay? Hindi po ito presidente ng taong bayan. Presidente po ito ng mga politiko, mga kababayan. Grabe naman po itong statement na ito. Parang paano pala yung mga nasa kabilang partido, yung pa yung mga totoong taxpayers, di ba? Yung talagang nagbabayad ng tamang buwis. Tapos yung aayudahan pala nila ng mga walang ay nako. Diba? But I'm trying to point out dito, maging fair sa lahat. Hindi pwedeng sabihin mong himas-himasin nyo na sa congressman. It is the responsibility, mga karabin natin, ng congressman. Na lahat ng lahat ng tao, di ba? Ay makinabang. Sabi nyo, bawat piso dapat mapunta sa tao. Pero paano ito? Yung ibang tao, anong akala nyo sa iba? Hindi tao? Hayop ba ang tingin nyo sa ibang mga tao? Grabe. Himas-himasin na. Kayo dyan. Himas-himasin nyo na daw si Congressman. Walang yan. Ano pong masasabi nyo dyan, mga karibin natin? Just comment down below. At eto, bago po natin i-play yung video, mga kababayan, pasadahan muna natin itong si Auntie Claire. Sabi po kasi dito ni Auntie Claire, mga kababayan, ngayon, sabi niya ngayon, 3 months pa lang marami nang nagawa. Nakaraang 6 years, wala. Ano? Oo nga. Hindi ako magdi-disagree dito, mga kaubayan. Kasi ngayon 3 months pa lang marami nang nagawa at marami na rin ang nawawala sa kaban ng bayan. 3 months pa lang 'yan. 'Di ba? 3 months pa lang. Kaya nga umabot na po tayo ng trilyon, mga kaubayan, kasi 3 months pa lang, marami nang nagawa, marami nang nawawala sa kaban ng bayan. Huwag mo kaming lukuhin, Claire. Naku po. Tapos na po ang lukuhan, mga kaubayan, no? Tapos na po ang eleksyon, magtrabaho na kayo. Diba? Tapos na. Claire. Sa palagay siguro ni Claire, may naniniwala pa sa kanya. O kayo, mga karibin natin, naniniwala ba kayo dito kay Claire? 3 months pa lang daw. Marami nang nagawa. Kesa po sa 6 years ni former President Duterte. Nako, ito pong naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Jocelyn de la Cruz, okay, may sayad ka na talaga, Auntie Claire. Bagay kayo ni Bangal, magsama. Sabi po ni Rasha, totoo yun, maraming nagawa na nakawan. Ayan, sabi ko na nga ba no? Nananaginip ka ba? Sabi po ni Ian. Sabi naman po ni Joey, 4 of the 6 years were under BBM, the other 2 were pandemic years. Oo nga 3 months pa lang, nakamaleta na. Nakapile na yung mga, sa ano pa lang, sa unang araw pa lang, di ba? Talagang malaki na po ang nagawa ni President Bongbong Marcos Jr., di ba? Paano hindi natin masabing malaki? Napakalaki po ng impact ng kanyang ginawa sa first day pa lang, mga kaubayan. Bakit? Kasi nga po binuwag niya yung
Presidential Commission, Anti-Corruption Commission or PACC, di ba? Na pinamumunuan ni Greco Belica, di ba? Ayun po sana yung yung watchdog natin no? Kaso nga lang, wala, tinanggal. Yung palang mga kababayan ay sinyalis na malaki talaga ang kanilang nagawa. Oo, na pagnanakaw sa ating kaban. Ayan. Ano po ang inyong opinion dyan mga karibin natin? Just comment down below. At eto, pasadahan na po natin yung video. Pasok ka. Senado, alam niyo na rin ba darating si Senador Bato nung araw na yon? Yan po ang yan ang gustong-gusto ko talaga umpisahan. Opo. Kasi masyadong maraming kwento, nandun na kagad sa pinaka... Oo. Dapat umpisahan natin sa naganap. Yan, o sige Alam po. niyo po, linggo, noong nagpatawag ng pagpupulong si Senator Alan Peter Cayetano Okay. sa isang tahanan diyan sa Forbes Park. Opo, Okay. isang tahanan ng isang kaibigan natin. Nagdatingan po kami doon. 12 kami. 12 na kayo, okay. Opo. Oho. Nagtanong kami, ano ba itong pagpupulong nito? Ang sabi ni Senator Alan, ay meron na tayong numero. Sabi ko, anong numero? Ay, papalitan na natin ang liderato. Okay. Tinataka ako, sabi ko, paano tayo? 12 lang tayo. Oo nga naman, Sabi niya, may dadating. Oho. Yun, sabi ko, sino yung dadating? Basta, malalaman na lang nyo yan sa araw na yon. Kaya nung dumating si General Bato, si Senator Bato, wala po kaming alam. Ayun. Kasinungalingan po ang sinasabi ng marami doon na mapaggawa ng kwento. Opo. Mas maraming scriptwriter sa politika at maraming direktor. May kanya-kanya sa pantaha Isa lang po ang nakakaalam na dadating si Senator Bato. Si Alan lang po. Ayun. So yun Wala ang sinasabi po niya may kaming darating. So si Senador Bato yung tinutukoy niya may darating May kinabukasan. Opo. Dahil meron po sana kaming inaasahan daw. oo. Ako po kasi kailanman hindi ako nakialam. Okay. Diyan sa palit-palit ng liderato. Dahil hindi ako nag-i-interest sa mga komite, ng mga matitinding komite. Opo. Ang mga komite ko lang, may kinalaman sa advocacy ako, sa Muslim Affairs, Yan. sa mga katutubo, sa mass media. Yan po ang aking no. Kaya po nung dumating si General Bato at nagkaroon ng panibagong liderato, wag pong sabihin na ito po'y pinlano namin. Opo. Hindi po totoo yan. Yan po ay isang bagay na doon lang namin, kahit naman po si Senator Marcoleta, hindi din po niya alam Oo na nga, si Senator hindi naman. Bato ang dadating dyan. Oho. Opo. So nung tagpo, pumunta na tayo sa takbong tumatakbo siya, no? At hangos na hangos, hinihingal ando na may dugo pa sa kamay. Ano naging reaksyon nyo? Sen? Siyempre po, proteksyonan po siya. Okay. Yun po ang dapat gawin ng lahat Opo. ng senador. Hindi lamang kami. Oho. Dapat lahat ng senador, proteksyonan natin yung kapwa natin, senador. Kapwa natin yan, ihiwalay muna natin yung politika. Kahit magkakalaban sa politika, kahit tama na kayo. minorya o mayorya, ang pinag-uusapan natin dito, isang senador Oho. na hinabol sa hagdan, Oho. paakyat at nasugatan pa nga. Oho. So, ang nangyari po, nagkaroon ng sesyon at napalitan nga yung liderato kasi 13 na po kami. Ano unang naging tanong nyo kay Senador Bato? Bakit ka tumatakbo? Ba't ka humihingal? Hindi ba tinanong ng ganon, Sen? Hindi na po siya naitanong kasi Oho. mataas na yung emosyon Ayun. kinumpronta niya na po kagad yung media Oho. Sinabi niya, kasi yung media, tinanong siya, ba't ka nandito? Nagulat si Bato. Oho. Sabi niya, bakit nung wala wala ako, tanong kayo ng tanong. Bakit ako wala? Ngayon nandito ako, tatanungin niyo ako, Ba't bakit nandito? nandito ako? So, mataas na po yung emosyon. Ayun. Kaya ako po, ang binigay ko sa kanya, tubig. Tapos, niyakap ko siya, pare, maraming salamat at dumating ka. Oho. At ito na yung hudyat para tayo naman na maging mayorya. Ayun. At yan naman po, hindi po yan bago sa Senado. Ang nangyari talaga yan. Nagkakaroon ng palit ng liderato. Huwag po natin gawing masyadong malaking issue na nagkaroon ng palit ng liderato. Oho. At yan po, asahan po ninyo yan. Kasi siyempre po, ang mga senador po, yan ho, nakukompose talaga
Tama po. ng minority at majority. Hindi po yan bago. Kapag na yan po nawala, ibig sabihin wala na tayong demokrasya. Isang Agos na lang kayo pag Isang nagkataon. Agos na lang. Ay, doon po kayo matakot. Oho. Kapag naging isang Agos na lang ang Senado, ibig sabihin may conspiracy na dyan. Ayun, opo. Magkakasapakat na yan. Eh, nakakatakot yun. Di, ito na po ngayon. Yan, opo. Tuloy nyo ng kwento. Oo. Nung nandun na po kami, may nagbulong po sa akin. Oho. Sabi, nandyan si Trillanes. Sabi ko, anong ginagawa ni Trillanes dito? Hindi naman siya senador. Anong ginagawa nito dito? May dala daw pong warrant. Okay. Eh di, ang una kong tinanong, teka, pulis na ba ngayon ito? Akala ko, Navy ito. Opo. Eh di sinabi po nila, sabi din po ang nagsabi po sa amin, yung USAA na nandyan opo. si Sila Don Trillanes. Trillanes. Di sinabi ko kay Bato. Sabi ko, General, andyan daw si Trillanes, may dalang warrant. Di sinabi namin ngayon kay SP, Oho. kay Senator Alan. Sabi naman ni SP, saan galing yung warrant? Okay, opo. Siyempre po kasi wala po silang pinakikita eh. Oo. Hanggang ngayon, wala pa rin. Hanggang ngayon po, wala. Oho. Sa madaling salita, nandun po pala yung NBI. Nasa loob na po ng building. Opo. So, ang nangyari, So, yan mga kababayan, no? Ito pong hindi pagpapakita ng warrant of arrest, mga karibin natin. Isa lang pong implication nito. No? ICC doesn't respect our government. Okay? Yung gobyerno natin hindi po nire-respeto ng ICC. Dahil kung nire-respeto po nilang ICC, susunod sila sa tamang proseso, dadaan sila sa ating korte, pero hindi po nila ginagawa yon. No? At isa sa mga instrumentong yan, si Trililing, mga kababayan. Nako talaga, Trililing, kailan ka ba magbabago? Di ba? Hindi naman po lingid sa ating kalaman na si Trililing talaga ang may pakana niyan, mga kababayan. Di ba? Anyway, ano pong inyong opinion, reaction patungkol po dyan, mga kababayan? Just comment down below at syempre, huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.